itala sa Sultan Kudarat simula Enero 11. Libo-libong residente inilikas dahil sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Mahigit 300 pamilya lumikas matapos ang magnitude 5.7 na lindol sa Sultan Kudarat. Mahigit 3,319 na lindol ang naitala sa Sultan Kudarat simula Enero 11. Para sa karagdagang datos, narito si Casey Palagiton. Simula Enero 11 hanggang Enero 20, naitala ng DOST Phibos ang 3,319 na lindol sa karagatang bahagi ng Kalamansig, Sultan Kudarat mula 1.3 hanggang 5.9 magnitude. 114 sa mga ito ang naramdaman ng publiko at 1,010 ang naplat ng mga estasyon. Noong Enero 28 bandang alas 2 ng hapon, tumama ang pinakamalakas na 5.9 magnitude na lindol na may lalim na 4 na kilometro at epicenter sa 40 kilometro timog kanluran ng Kalamansig. Ayon kay PBOC Chief Dr. Teresito Bacolcol, maaaring dulot ito ng paglabas ng stress sa Cotabato Trench. Pinapayuhan ang publiko na sundin ang dock, cover and hold at maging alerto sa mga senyales ng tsunami. Manatiling mapagmatsyag at updated sa opisyal na plataporma ng PBOC. Casey Panagitan, nagbabalita. Sa kabilang dapo, libo-libong residente ang inilikas dahil sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon ito lamang Enero. Balita, hahatid ni Andrea Lecito. Andrea. Sa 6 ng Enero 2026, sinimulan ang paglikas ng libu-libong residente sa paligid ng Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOX, napansin ang pagbungka ng pagdaloy ng lava at paginig ng lupa dahilan upang itaas ang alert level at ipatupad ang mandatory evacuation sa mga lugar na nasa danger zone. Bukod sa panganib sa buhay, nagdulot na rin ito ng pinsala sa mga ari-arian. Bilang safety measures, agad na inilikas ang mga residente sa evacuation centers at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa danger zone. Pinayuhan ng publiko na magsuot ng face mask at makinig sa mga opisyal na anunsyo ng pamahalaan. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa sitwasyon upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Iyan ang balita sa oras na ito. Andrea Lecito, nagbabalita. Abangan ang iba pang maiinit na balita sa Radyo Alisto. Sa isang iglap, pwedeng magbago ang lahat. Isang paginig, isang apoy. At ang tanong, handa ka ba? Ito ay isang paalala upang sa kalitasan sa panahon ng lindol at sunog. Sa oras ng lindol, manatiling kalmado at isagawa ang dock, cover, and hold. Lumayo sa mga bagay na maaaring mahulog. Sa oras naman ng sunog, agad na lumikas. Huwag magtulakan at takpan ng ilong at bibig kung may usok. Sundin ang evacuation route papunta sa ligtas na lugar. Hinikayat ang lahat na maganda ng emergency go bag, alamin ang mga evacuation area at makinig sa mga opisyal na anunsyo. Laging tandaan, ang kaligtasan ay responsibilidad ng bawat isa. Maging alerto, handa at manatiling ligtas. At ngayon, patuloy na nakatutok sa Radyo Alisto. Higit 300 pamilya lumikas matapos ang magnitude 5.7 na lindol sa Sultan Kudarat. Mga mamamayan hindi maiwasang mangamba. Narito ang ulat mula kay Mark Mosquera. Inilikas ng mga tauhan ng Coast Guard Station Sultan Kudarat ang humigit kumulang 350 pamilya mula sa mga baybayin at papanganib na lugar sa bayan Libak matapos yanigin ng magnitude 5.7 na lindol. Ang karagatan ng Kalamansig bandang alauna na madaling araw nitong Enero 28,2026. Bilang tugon sa lindol at sa mga naranasang aftershocks, nagsagawa ang mga tauhan ng Coast Guard ng preemptive evacuation sa mga apektadong lugar. Ang pamahalaan ng panlalawigan ay napatupad ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas pati na ang trabaho sa mga opisina ng gobernador sa mga bahay ng Kalamansig, Libak at Palimbang simula Miyerkules hanggang sa susunod na abiso. Pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente na manatiling alerto, iwasan ang pagpunta sa baybaying dagat at maganda para sa mga posibleng aftershocks. Mark Mosquera, konektado sa sambayan ng Pilipino. At iyan ang mga nakalap na balita sa araw na ito. Mula sa himpilan ng Radyo Alisto, itong inyong kabalitaan. Pearls ng Bayon. Sa aming pagbabalita araw-araw, katotohanan ay sinisigurado mangingibabaw. DZRB, RV, Radyo Alisto. Maaasahan kahit kailan at kahit